Okay, ang sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 1 to 5. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cos and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarang salita na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Saglit po tayo manalangin, hingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Salamat po dakilang Diyos sa oras na ito at kami po ay dudulog sa inyo at sa inyo po namin, O God, patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral na iyong salita. Lord Holy Spirit, be with us tonight at patuloy na ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan. I-bless mo ang mga katuroang ito, Panginoon, and Lord, nawa sa mga maaabot, makakarinig na yung mga salita. Silang lahat, Lord, ay mapagpala at patuloy ikaw, Lord, ang mga layang makakilos sa buhay ng bawat isa. Into your hands, O God, we entrust everything, O Lord. In Jesus' name, Amen. 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 Praise God. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang bawat isa? Medyo ingat-ingat, konting ingat lang po tayo kasi po ay dumadami na naman po ang positive na po sa COVID-19, lalong-lalo na po sa bagong variant na mabilis kumalat, ang Delta variant. Kaya konting ingat lang po ang bawat isa at mag-stay at home na lang po tayo kung wala naman po, hindi naman po essentials. Ang ating mga gagawin sa labas ay narapat lang po na manatili tayo sa ating mga tahanan. At sa oras na ito, ang ating pag-aralan ay patungkol po to sa Book of Isaiah 43 verse 4 and 5. Ito po yung time na kung saan ang mga Israelites ay ipababalik na ng Panginoon mula sa pagkabihag ng kanilang mga kalaban. Kaya may pangako ang Diyos sa kanila na sila'y titipunin muli ang mga anak ng ating Panginoon. Okay, sabi po doon, bilang pambungan po natin, kung makikita po natin, in the book of Isaiah chapter 42, it ends with God's sorrow over the spiritual decay of His people. At dito po sa chapter 43, God says that despite people's spiritual failure, He will show them mercy. Bring them back from captivity and restore them. He would give them an outpouring of love, not wrath. Then the world would know that God alone has done this. Praise God. Makikita po natin, uh, despite po sa shortcomings ng mga Israelites during that time at sila po'y pinaintulutan ng Panginoon na sila makaptive, sila po'y ma-exile sa iba't ibang lugar. Bakit? Because of Israel's failure to see and listen to the Lord. Kaya pinaintulutan ng Panginoon na dumanas po sila ng matinding hirap dahil po sa kanilang katigasan po ng ulo. At yun po nangyari. Sabi nga po doon, God's sorrow over the spiritual decay of His people.
Kaya makikita po natin, pinahintulutan ng Panginoon na sila maging captives. And praise God, nakikita po natin dito, doon naman sa chapter 43 na ating pinapag-aralan po, makita po natin dito na ang Diyos po na despite po sa ating mga spiritual failure sa buhay, He will show them mercy. Kaya yun po, napakaganda po niyan at ibalik mula sa pagkakabihag, sa pagkaka-exile at doon po, sabi niya, i-restore ko po sila at ipadama ko sa kanila ang aking pag-ibig at pagmamahal sa kanila upang malaman ng buong mundo na ako lang ang Diyos na gumawa po nito. Okay? Titingnan po natin sa verse 1. Nakita ba yung verse po natin? Ang sabi po doon, God created the people of Israel and they were special to Him. Okay. Kung babalikan po natin yung verse 1, ang sabi po doon, But now, O Israel, the Lord, you who created you, says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Okay? Kaya makikita po natin dito, we are very special people of Israel, or Israel, the people of Israel, they were special to God. Kaya kahit po sila nagkamali, sila nagkasala, sila po ay nagkaroon po ng spiritual failure, nag-decay ang kanilang pananampalataya. Ang sabi nga po doon, God redeemed them and called them by their name to be those who belong to Him. God protected Israel in times of troubles. At ang sabi nga po doon, we are important to God too. Hindi lang po ang mga Israelites, maging ang mga lingkod ng Diyos, maging ang mga bawat isa na kumilala sa ating Panginoon, tayo po ay mahalaga din po, special din po tayo sa ating Panginoon. Kaya kung tayo po, if we claim to be or we claim to belong to God, ang sabi nga po doon, we must never do anything that would bring shame to Him or to His name. Yan po ang sabi po doon. At makikita nga po dito, sabi ni Lord doon sa verse 1, You are mine. You are mine. Bago pa lang tayo sinilang, bago pa lang tayo nilikha dito sa mundo ito, alam na ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Kaya mapalad po ang sabi po doon, yung sinasabi ng Panginoon, I have called you by name. You are mine. Okay? At dito po sa verse 2, sabi po doon, ang sabi ng verse 2, When you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Okay? Sabi po doon, going through rivers of difficulty will either cause you to drown or force you to grow stronger. Dalawa lang po yan eh. Pag tayo dumaan sa matinding pagsubok, ang sabi nga po doon, either tayo po ay malulunod, matatabunan tayo doon sa mga problema, sa mga difficulties po natin, or malampasan natin ito at we will grow stronger. Ito po yung pangako ng ating Panginoon. Ang sabi nga doon, if you go in your own strength, you are more likely to drown. Okay? Uulitin ko, kapag tayo po ay nananangan sa sarili po nating lakas, kakayanan, sa ganang atin, kagawin ho natin yon. Wala, hindi natin sinasama ang Diyos. Kapatid, we will doom to fail. Okay? Kaya nga ito po yung sabi na, if you invite the Lord to go with you, He will protect you. That means, lahat ng bagay na ating ginagawa, kahit man dumaan tayo sa tubig, dumaan man tayo sa nagraragas ang ilog, tayo man may ay nandun sa apoy, nasunog man, or sabi nga doon, when you go through rivers of difficulty and will not drown, when you walk through the fire,
When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. Kapatid, ito ang pangako ng Diyos. Kapag tayo po, if we claim that we are His, tayo sumusunod sa Kanya, mararanasan po natin yung mga pangakong ito ng ating Panginoon. Ito yung pangako ng Diyos sa mga Israelites, ng time na sila na po ay ibabalik na po, i-restore na po sila sa kanilang homeland, ang Israel po, because of captivity. Okay? Kaya makita po natin Isaiah recorded words that will bring a great deal of comfort. Ito po yung hango po to sa aklat ni Dr. Harold Sala na sabi nga po doon, when you pass through the waters, I will be with you. Yan. Ito yung pangako ng Diyos. Kapatid, tayo, may pangako ang Diyos na dapat nating panghawakan. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Yung word po na dito na pinakamahalagang word, 5 salita, those 5 words, sabi nga doon, should make a difference in this world o in the world. Ano po ito? Ito yung sabi ng Panginoon, I will be with you. 5 salita, 5 words na dapat po nating tandaan. Na dapat ito ang magbibigay ng difference po sa ating buhay kapag tayo po ay dumanas ng matinding pagsubok sa buhay. Kung babalikan po natin, excuse me, yung nakaraang linggo, last week po, kung paano po nilampasan, how did David overcome depression? Okay? He was so depressed during that time. Pero nananangan pa rin siya sa Panginoon. Pinanghawakan pa rin niya ang salita ng Diyos. Kaya ganun din po sa atin, ang sabi nga po doon, ang sabi ng Panginoon, I will be with you. Kapatid, pwede po natin panghawakan ang mga bagay nito. Sa panahon natin ngayon, meron po tayong matinding kinakaharap, matinding problema na inaalalahanin natin. Even ano pang personal na problems po natin, maging ang pandemic na ating kinakaharap. Tandaan po natin mga kapatid, malalampasan po natin ito. At hindi po tayo maaano, ang sabi nga dito. Ang sinasabi po dito na when you pass through the waters, when you pass through the rivers, they will not sweep you. When you walk through the fire, not literally, ladaan tayo dan. But these problems, yung mga kinakaharap nating mga problema, kabigatan, and even this pandemic, kaya natin itong malampasan. Because ang sabi ng Panginoon, I will be with you. Pwede na ba natin panghawakan ito sa buhay ho natin? Kaya, dito po makikita ho natin, and if it does not enough for you, they are followed by 2 other statements. God says, you are honored and I love you. Verse 4. Sabi ng verse 4 po dito, unahin ko lang yung verse 4. Ang sabi ng verse 4, others died that you might live. I traded their lives for yours, because you are precious to me. Okay? You are precious to me. You are honored and I love you. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Itong mga salitang ito ay ibinigay niya dun sa mga na-captive na mga Israelites. But alam niyo po, ang salita ng Diyos ay pwedeng applicable din po to sa atin. Kung hindi ka nag-satisfied nung sabihin, I will be with you, sabi ng Panginoon, meron pang dalawang, it is followed by 2 statements ng ating Panginoon. At tandaan po natin mga kapatid, kapag ang Diyos po ang nagsabi, kapag ang Diyos po ang nangangako, tutuparin at gagawin ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang mga sinasabi.
Kapatid, ang sabi po doon, you are honored and I love you. Napakasarap pakinggan ang mga talatang ito, ang mga salitang ito. Maliban doon sa sinasabi ng Panginoon, those 5 words na makapagbigay sa atin ng difference natin sa mundong ito, I will be with you. At kung kulang pa nga daw, ang sabi ni Lord sa verse 4, you are honored and I love you. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. At ayaw niya na tayo mapahamak, ayaw niya na tayo mapariwara. Kung tayo naman ay dumanas ng matinding pagsubok sa buhay, tandaan po natin, hindi yan ibinigay sa ng ating Panginoon para pahirapan ka, para parusahan ka. Kung hindi, pinahintulutan ng Panginoon yan dahil merong magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagkatapos ng mga bagay nito, pagkatapos maranasan natin at malampasan natin ang mga bagay nito, tandaan po natin mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos dahil nalampasan po natin at nagtitiwala tayo sa Diyos, mararanasan po natin yung mga bagay, ang sabi nga doon, na hindi pa natin mararanasan. You are honored and I love you. Ang sabi nga doon, wow, that is good news. Ito po yung explanation, ito po yung doon sa kay Dr. Harold Sala, sabi niya, wow, that is good news. We could only face all the battles of life victoriously with the certainty that He is with us. Amen? God is with us. Kaya po napakahalaga po nito na sa bawat pagkakataon, ang lahat ng bagay ay dapat po natin ipagkakatiwala sa Diyos. I will be with you. Ang sabi, babalikan ko uli yun. Ang sabi ni Lord, I will be with you. Kahit saan tayo pumunta, kapag kasama natin ang Diyos, wala pong pwedeng mangyari sa atin na masama. Wala pong pwedeng mangyari sa atin na hindi pinahintulutan ng Diyos. At nanampalataya po tayo, nanampalataya po ako na kapag kasama natin ang Diyos, walang masamang bagay na mangyayari sa atin. Dahil pinoprotektahan tayo, God's protection ay nasa atin at patuloy natin naranasan ang kanyang pagkalinga. Okay? God gave other nations to Persia in exchange for returning the Jews to the homeland. Ang sabi nga doon, balik ulit tayo sa verse 3, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt, Ethiopia, and Seba, sabi doon, as a ransom for your freedom. Alam mo yung mga bansang ito, ito po yung pinahintulot ni Lord na kalabanin nila ang Persia na bumihag, nag-captive dito sa mga Israelites. Pinahintulutan ng Lord ang mga bagay nito ay sila po ay naglaban-laban, kinalaban nila ang Persia at doon po natalo ang Persia at yung mga buhay at saka ay ginawan lang captive. Kaya po, ang sabi ni Lord, pinahintulutan ko na talunin yung mga Egyptian, Ethiopians, at yung Seba, part of Arabia. Makita po natin ito in exchange for the Israelites captives. At sila nga ay nakabalik sa kanilang mga tahanan sa Israel. Kaya makikita po natin, tayo po ay nabihag. Pinahintulutan tayo na dumanas ng mga bagay na hindi maganda. Pero alam niyo po, mayroong gagawin ang Panginoon upang tayo ay matubos, upang tayo ay manumbalik sa dati nating kinalalagyan as mas sigit pa na tayo po ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Maari na sa panahon natin ngayon, nawawala tayo sa Diyos, nawawala tayo sa Panginoon sa daming dahilan. Sa maraming kadahilanan, isa na ang pandemya, lalong-lalo na korte ng lockdown, nawala yung init ng ating paglilingkod sa Diyos dahil po sa lockdown. But unti-unting ibabalik ng Panginoon ang mga ginagawa ng kalaban sa buhay ng bawat sa atin
unti-unti nang aalisin ng Panginoon at muli dadalhin ng Panginoon ang mga lingkod niya, ang mga anak niya, doon po sa Israel o sa atin, doon sa mga iglesia na kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Kaya po, we believe in God's perfect time. Sama-sama muli tayo magpupuri sa samba sa Diyos. At makita po natin doon sa Isaiah verse 4 and 5, Isaiah was speaking primarily, okay, of Israel's return from Babylon. Ito yung time na kung saan nga sila nga ay pinahintulutan po silang uh, malupig or sila po ay makaptive na mga kalaban po. But there is a broader meaning. Ang sabi nga po doon, all God's people will be regathered when Christ come to rule in peace over the earth. Ang tanong po natin dito, handa po ba tayo? Handa po ba tayo humarap sa ating Panginoon? Na pagdating na regather na ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, handa po ba tayo harapin natin ang ating Panginoon? Are we prepared for eternity? Kaya nga, ang ating theme for this month, I am recharged, I am prepared for eternity. How prepared tayo? How prepared tayo sa pagkakataon sa panahong ito na kung sakasakaling babalik na ang ating Panginoon ngayon, handa po ba tayong humarap sa Kanya? All God's people will be regathered when Christ comes to rule in peace over the earth. Kasama po ba tayo dito? Yun po ang iiwanan kong tanong po sa inyo. Kaya po sa panahon natin ngayon, maaari na marami pa rin hadlang na tayo hindi nagkaroon ng sama-samang panambahan, but still, God is in control. God is doing something new na pwede po nating gawin para tayo ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. At bilang pangwakas po, makikita po natin, ang sabi nga po doon, Israel's task was to be a witness. In the book of Isaiah 44 verse 8, telling the whole world who God is and what He had done. Believers today share the responsibility of being God's witness. Do people know what God is like? Through your words and example, they cannot see God directly, but they can see Him reflected in you. Okay? Yan ang sabi ng Isaiah 44 verse 8. Basahin po natin ang sabi nga doon, do not tremble, do not be afraid. Did I not proclaim this and foretell it long ago? You are my witnesses. Is there any God besides me? No, there is no other rock. I know not one. Sabi po ni Daniel. Kaya makita po natin mga kapatid, ang mga Israelites, they are created, sabi nga po doon, tayo po, their task was to witness God's of Christ sa buong mundo. At tayo po yun ang gagamitin ng ating Panginoon. People who know, who accept Christ as Lord and Savior, tayo po yung witness sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya ang sabi po doon, babalikan ko yung ang tanong po dito. Do people know what God is like through your words and example? Nakilala ba nila ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating buhay? Hindi natin nakikita ang Diyos, tandaan natin. And they cannot say God directly, but, ang sabi nga doon, they can see Him. They can say God reflected in you. Nagre-reflect ba ang Panginoon sa buhay natin? Ano ba ang katangian ng ating Panginoong Hesus? Simple lang. Doon na lang po sa
the fruits of the Holy Spirit. Ano po ang fruits ng Holy Spirit? Number 1, love. Nagre-reflect po ba ito sa buhay ng bawat isa? Dahil kapag nakita nila ito sa atin, nakikita na rin nila ang Diyos na nagre-reflect sa atin. Kaya po mga kapatid, ang sabi nga po doon, believers today, tama nga mananampalataya sa panahong ito, our duty and responsibility, ang sabi nga doon, share the responsibility of being God's witness. Kaya po sa gabing ito po iiwanan ko po sa inyo. Do people know what God is like through our words and example? Ano po ba ang ating lifestyle ngayon? Ito po ba ay nakakapagbigay kaluguran sa Diyos upang maraming tao ang makakilala sa Panginoon, madala natin sa Kanyang paanan, at pagdating ng panahon na tayo haharap sa ating Panginoon, marinig natin ang the sweetest word na dapat po natin mapapakinggan mula sa ating tagapaglikha. Welcome, my good and faithful servant. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pag-aaral namin na yung salita. Salamat, Lord, sa mga kapahayagan na ibinigay niyo po sa amin sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga lingkod na ginamit mo sa bawat iglesia, O God. Nawa, Lord, sa bawat anak mo na tinawag mo, Panginoon, naway makita sa buhay namin ang katangian ng aming Panginoong Hesus. Lord, ikaw po ang tunay na kumilos sa buhay ng bawat isa. And I pray, O Lord God, whatever, Lord, na daanan namin ngayon, kinakaharap namin, Panginoon. Even, Lord, sa mga salita na when we pass through the waters, when we pass through the rivers, hindi po kami maaano, O Diyos. Maging kami, Lord, ay lalakad sa apoy, hindi rin kami masusunog, Panginoon, dahil ikaw ay kasama namin. Lord, patuloy naming dinideklara namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin. Ang sabi ng Panginoon, I will be with you. Lord, patuloy po namin itong dinideklara sa aming mga buhay na kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Whatever, wherever, O God, ang aming gagawin at ginagawa, O Diyos. Salamat, Lord. I-bless mo ang buhay ng bawat isa, ang mga anak mo, Lord, mga lingkod mo na nakarinig ng salita mo to through live stream, Panginoon. Lord, we pray for your favor to be upon them, Lord God. We speak for blessings, we speak for healing, we speak for deliverance, O God, sa buhay ng mga anak mo, O Diyos, maging sa mga nanonood, nakarinig na yung salita sa oras na ito, O God. Lord, you know their desire, O God. Alam mo, batid mo ang lahat, Panginoon, ang tunay na kalagayan. Even we pray, Lord, kagalingan ng kanilang mga sakit karamdaman. We speak for healing, we speak for life, we speak for deliverance, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat sa inyo ko po, God. Patuloy, ipinagkatiwala ang lahat ng bagay. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo po namin. Patuloy pinagkatiwala, maging sa panahong ito, God, na maraming nakaranas, Panginoon, maraming lugar, Lord, na nakaranas ng baha, maraming lugar, Lord, ang lubog ngayon, Panginoon. Lord, we pray, Lord, abutin niyo sila, Panginoon. I-bless mo sila, O God, at nawa, Lord, patuloy, Lord, na maranasan nila ang ibang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, O God, sa inyo po namin, Lord. Patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.